And magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid and welcome po muli sa ating Nightlight dito po sa 20th. And magandang gabi po, ayan, marami po tayong mga kasama na po ngayon sa pagsisimula natin. Magandang gabi po kay Brother Noel Pascua. Ayan, magandang gabi po at welcome po muli sa ating pong Nightlight. Ganon din po kay Brother Salvador, Jordan, kay Sister Teray Marzan, kay Sister Jennifer Bergantinos, at kay Brother Dedicatoria Celso Jr., kay Nanay Luz Malyari, magandang gabi po. Kay Sister Gina Datu, magandang gabi rin po. Kay Sister Christine Jordan, magandang gabi sa inyo po. At kay Brother Donji, kay Brother Ronald, yan, magandang gabi po. Yan, sige po Sister Jennifer, sasama po namin sa prayer ang inyong pong buong family. Namimiss na rin po namin kayo. Ano po, sana po ay makasama namin kayo sa mga susunod na mga linggo sa ating pong pananambahan. At ganoon din po, ayan, sa mga kasama po natin ngayon, salamat po sa mga nag-mention, nag-share ng live stream po natin. Ministry na natin to mga kapatid, ano po, na kapag meron tayong live sa ating midweek, sa ating nightlight, ay sana po ay mai-share po natin dahil po may mga friends tayo na po pwedeng maabot ng mga live stream po natin and po pwede pong makaunawa, maka-join sa ating pong gawain po na ito. Yan, magandang gabi po kay Sister Tina. Yan, kay Sister Heidi, magandang gabi rin po. At kay Nanay Maring Layog, magandang gabi po. At sa lahat pa po mga nakakapanood ngayon, yan, share nyo lang po ang ating live stream. And feel free po na mag-comment. Pwede po tayo mag-request ng prayer. Pwede rin po ng Thanksgiving para po maisama natin yan sa closing prayer po natin mamaya. At the same time, kung meron po kayong mga konting mga sharing, Bible verse na tumatak po sa inyo this day, pwede nyo pong i-share. Baka po meron tayong ma-encourage na manonood ng live po natin ngayon and sana po ay makasama po natin sila sa gabi po na ito. Magandang gabi po, Sister G. Ayan, kay Teacher G. Magandang gabi po. At sa iba pa po nating makakasama online. Ano po? Ayan, magandang gabi rin po kay Sister Mary Ann. Good evening po. Kay Mama, ayan, kay Sister Ruth Malyari. Magandang gabi po. Yan, kay Sister Monique Ortola, thank you po sa pag-mention ng highlight. Yan. Pwede nyo pong gawin yan mga kapatid sa mga nasa online po natin. Meron na po ngayong feature si Facebook na kapag minention nyo po yung highlight o kaya naman yung follower, ay mame-mention po halos lahat ng mga nasa friends po ninyo or mga nagfa-follow po sa inyo sa Facebook. Yan, magandang gabi rin kay Papa, kay Brother Marlon, all the way from Caloocan. Sister Alicia or kay Sister Alice. Ayan, magandang gabi po kay Brother Chester. Yan, magandang gabi brother. At kung kasama mo si Sister Raquel, magandang gabi na rin po. Kay Sister Paz. Yan, magandang gabi rin po sa nasa taas. At kay Brother Joel, magandang gabi rin po. Sa inyo pong buong family, yan, magandang gabi given. Sige po, yan, magandang gabi rin po kay Sister Nenita. And all the way from Pampanga, kung di po ako nagkakamali, magandang gabi po. Welcome po sa ating nightlight, sa ating Bible study night. So sana po, meron na kayong mga nakareading mga po pwedeng sana may Bible po tayong hawak, pwedeng notes, ballpen, or sa notes po natin sa ating pong cellphone. Ano po, or kung wala po ay sana mahiram natin ang inyo pong konting pandinig sa pag-aaral po natin ngayong gabi po na ito. Sige po, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ating comment section. Wala pong bayad po yan, kaya po pwede kayong mag-comment. And habang nagme-message tayo mamaya, habang nag-aaral tayo, pwede po kayong mag-comment and mababasa po natin yan all throughout our study. Sige po. Yan, thank you po sa pag-react. Yan, Brother Given. Yan, pwede rin kayong mag-react sa ating pong live. Ano? Pwedeng like, heart, or care, laugh, o wow, o sad. Sana wala naman po sanang sadness. Ano? Yan, pero mamaya ay gamitin po natin yung mga reaction natin. Ano? So, actually, ngayon na din. Ano po? Kamusta po yung Friday natin, mga kapatid? So, gamitin natin yung reaction natin. Kung like, siguro okay lang. Ano po? Heart, masaya, puno ng pag-ibig ang araw natin. Care, yan. Sige po, kamusta tayo? Pwede tayong sumagot sa pamagitan ng mga reactions po natin dyan. Natatawa po kayo, napapawa o nalulungkot. Sana wala naman ding galit at nalulungkot sa atin. Mag-mention po tayo. Yan, kay Jewel, salamat sa pag-highlight. Yan, parang nakita ko lang sila ng isang araw, Brother Gardy. Si Jewel tsaka si Brother Given. Yan. Magandang gabi rin po kay Sister Sally Brillantes and kay Brother
Larry. Yan, magandang gabi po. Kay Sister Bell, yan, nakita ko po yung mga nagre-react po. Welcome po sa ating pong Nightlight. Sige po mga kapatid, continue to like, comment, and share lang po ang ating live stream. And makasama natin ang iba po nating mga kapatid. And para po magpatuloy na po tayo sa ating gawain, I invite everyone to start sa pamagitan po ng panalangin. Let us all pray mga kapatid. Maraming Diyos, sa dakilat lubang makapangyarihan sa lahat. We praise you, we glorify you, Panginoon, sa magandang araw, magandang gabi na inyo pong pinagkaloob sa amin, Lord. Ang prayer namin, Lord God, nasaan man po yung mga kapatid namin sa pananampalataya, ay ingatan niyo po sila. At sana, Panginoong Diyos, makasama namin sila sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita sa gabi po na ito. Panginoon, ang aming samad dalangin na sana, Panginoon, pangunahan niyo po kami at pagpalain ang banal na spirito upang maunawaan namin ang inyong mga banal na salita. Lord, maraming salamat po. Maasa po kami na matatapos ang Nightlight po na ito, na meron kaming natutunan, meron po kaming paalala na narinig po mula po sa inyo dahil po sa pag-aaral po na ito. Panginoon, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan, sige po, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ayan, sabi po ni Brother Ronald, blessed Bible study night po everyone. God be praised for His living words, the Bible in celebration of National Bible Month here in the Philippines. Yes. So kung hindi po tayo aware mga kapatid, ang January is National Bible Month. So sana po ay we celebrate din po ito sa ating mga tahanan, sa ating mga kaibigan. Ano po? Sabi ni Nanay Luz, God is love all the time. Amen po. Sabi ni Brother Joel, every day it's a blessing po, Pastor D. Oh, praise God. Ano? Talagang tayo pong lahat, tama po ang sinabi po ni Brother Joel. Ano po? Bawat araw na nakakahinga, nabubuhay tayo, it is a blessing. Salamat po kay Mama yan, sa pag-mention ng kanyang mga Facebook friends. Yan, praise God po. Last Friday, pinag-usapan po natin with Brother Gardy ang tinatawag po nating God's chastisement or yung discipline ng ating pong Panginoon. Paano ba tayo dinidisiplina ng Diyos? And alam natin na yun, biblically po, na hindi po dinidisiplina ng Diyos yung mga tao na hindi niya mahal. Kaya po, we are blessed if we are receiving this kind of treatment din sa ating Panginoon. Pero syempre, wag naman na parang gusto natin palagi na tayo po ay pagagalitan o didisiplina ng Panginoon. Especially kung lagi tayo nagkakamali, nagkakasala sa harapan ng ating pong Panginoon. We need to be better, we need to improve, we need to grow. That's why our theme for this year is stronger. Ano po? So sana po patuloy po tayong lumago sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Yan, magandang gabi rin po. Nakita ko rin po Sister Angel at sa iba pa po mga nakakasama po natin. Magandang gabi po. Yan, pwede tayong mag-react sa ating live. Dahil po this night, ang ating pong pag-uusapan, kung mapapansin nyo po, yung ating pong pinag-uusapan, pinag-aaralan every Friday, ano po yan? Para siyang connected sa bawat isa. Last week, it's about the discipline ng ating pong Panginoon. This time naman po, ang pag-uusapan po natin, this is more on tinatawag nating backsliding remedy. Okay po? So ano po ba yung sagot? Ano po ba yung solusyon? O ano po ba yung gamot pagdating sa tinatawag nating backsliding? And we all heard this word, mga kapatid, yung tinatawag nating backslide. Alam niyo po, marami po sa atin, mga mananampalataya, nakilala na natin si Jesus, tinanggap natin siya. Some of us, 10 years, some of us, 5 years. Some of us, kakastart pa lang ng journey nila kasama po yung ating pong Panginoon. And we have this excitement. Alam ko po, nung tayo po unang beses na lumapit sa Panginoon, we can feel yung urge. Nararamdaman natin yung kasiyahan ng paglilingkod sa ating Panginoon. As I can remember, hindi ko alam kung ganito rin si Brother, parang ganun din nata si Brother Gardy dati, na nung tumanggap kami sa Panginoon, yung pagsamba sa liliw kasi 3. And ako po, personally, yung 3 po na yun, pinupuntahan ko. Mula umaga, meron pong alas 2. Alas 2 ba yun? Alas 2, Brother Gardy, no? 2 p.m. yun sa Liliw. Tapos, meron pang 6 na susunod. Ano po? So, nandun yung excitement, nandun yung eagerness, nandun yung kagustuhan natin na maglingkod, magbabad sa presensya ng Panginoon. But the thing is, the more we experience those excitement parts ng buhay po natin bilang mananampalataya, dumarating tayo sa point na itong feeling, itong peak na meron tayo, nagkakaroon siya ng nagsasubside siya. Nagme-mellow siya, naglalaylo siya, nawawala siya. Minsan, hindi nga po natin namamalayan eh. Parang hindi na pala tayo tulad ng dati. Kung siguro babalikan yung mga memories natin sa pagiging mananampalataya, marami po sa atin ganito. And nakakalungkot, kasi yung iba, naglalaylo, yung iba naman po,
ang nangyayari sa kanila, bumabalik sila sa dati nilang buhay na binago na ng ating Panginoon. Old habits, old sins, old ways, na nakakalungkot na dapat binago na tayo ng Panginoon, pero bumabalik doon sa dating yon. And when we feel this way, nagkaroon tayo ng backsliding feeling, ito na po yung sinasabi natin na tayo po ay napapalayo na sa ating Panginoong Diyos. We will feel that we are very far sa ating Panginoon. And today, ito po yung pag-uusapan natin. Kapag naramdaman natin yung backsliding na feeling na to, actually, or yung nawawalan tayo ng excitement, nawawalan tayo ng eagerness to serve the Lord, meron pong sagot ang Bible. How can we deal with this kind of situation? Pwedeng tayo, or pwedeng makakakilala natin sa pananampalataya. And praise God po dahil marami po sa atin ngayon nagbabalik sa ating Panginoon, and God is so good sa bawat isa po sa atin. But if ever na tayo naman po yung darating sa point na ito, o meron tayong makikilala na mga ganito na nawawala sila ng eagerness, ng excitement, ng ka-close, yung pagiging close nila kay Lord, ito po yung mga gagawin po natin. Kung meron kayong mga Bible, ito pong ating passage is from John chapter 21 verses 1 to 14. Maiksi lang yung verse. And possible, very familiar na tayo sa part na to ng gospel. Pero sabi po rito, there are 3 parts ng backsliding remedy. Una, tingnan po muna natin ito. So, binaliktad lang natin yung title natin. Yung tinatawag nating sliding back. Okay? So, ano po yung sinasabi dito sa John chapter 21, verses 1 hanggang 3? Basahin po natin. Sabi rito, afterward, Jesus appeared again to His disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Verse 2, Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and the 2 other disciples were together. Verse 3, I'm going out to fish, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Blessed be the reading of God's words. Tingnan niyo po ito mga kapatid. This is the time, ang senaryo po na to, kaya sila nangisda, kaya po sila nanghuli. This is the time na si Jesus Christ ay, namatay na siya dito sa part na to. Okay po, so kumbaga parang yung mga disciples, hindi pa nila alam na si Jesus po ay nabuhay na maguli. Okay po? But nakakalungkot lang kasi dito po sa part na ito, instead of going out, instead of preaching the good news, instead of reaching more people para ipakilala sa kanila yung ating pong Panginoon, what Jesus did on the cross, sabi po rito, etong mga disciples, sila po ay bumalik sa pangingisda. This is what their old life was. Aware. Kaya kung titignan po natin, ito pong mga possible reason, bakit kaya etong mga disciples, matagal na kasama ni Jesus for 3 years. Jesus is with them or Jesus were with them. Kung titignan po natin na bakit ganon? Bakit ganon ang nangyari? Pero kung titingnan natin, there are 2 possible reasons daw po bakit ito nangyari. Number 1, out of necessity kasi wala na silang work. Hindi sila makapagtrabaho, kailangan ng pangkain, kailangan ng pagtatrabaho. And the other reason daw po, it is a possibly na they have forgotten their commitment pagdating sa ating pong Panginoon. O dito na po papasok yung parang medyo backslide yung dumating sa kanila. Nawala yung eagerness, nawala yung urge nila para po ipangaral yung salita ng Diyos. Dahil po, parang na-discourage sila dahil sa nangyari po sa ating pong Panginoon. But sometimes, mga kapatid, we are like the disciples. Nagiging katulad pala tayo ng mga apostol. Nagiging katulad tayo ng mga disciples wherein tagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, tapos parang nakaramdam tayo ng discouragement. Minsan bumabalik tayo doon sa ating pong dating pamumuhay. And nakakalungkot, yung mga dati nating way of life kasi hindi po madalas yan pleasing sa Lord. Kasi wala pa po yung Panginoon sa buhay natin. Kaya this is the sliding back moment nito pong passage po natin. Okay? And then the second part, sabi po rito, if you ever feel this way, mga kapatid, sabi dyan, sa next slide po natin, yung tinatawag nating marching forward. Kailangan ang mga mananampalataya pala, if we ever feel this way, dapat ang movement natin forward, hindi backward. Sabi nga po dito sa verse natin, on John chapter 21 verse 4, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Imagine, di po agad nila nakilala yung ating pong Panginoon. Pero ano pong maganda po rito, mga kapatid? Okay? Dito po sa verse na binasa po natin, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Dito pa lang po sa verse 4, Jesus Christ
pinapakita po niya sa mga disciples na kapag pala sila dumating sa hindi magandang parte ng buhay Kristiyano na katulad po nito, lagi po nating tatandaan, si Jesus po, He is loving and He is humble. Okay po? Ang ating pong Panginoon po, mapagmahal po yan. Kahit po tayo patuloy na nagkakamali, nagkukulang, marami tayong mga nasasabi na hindi maganda sa kapwa natin, sa ating Panginoon, ang Diyos mapagmahal po yan and He will give us a reason to march forward para magpatuloy po tayo. Kaya nga si Jesus, nagpunta siya doon sa lugar po na yon intentionally just to show the disciples na ito yung pinaglilingkuran nilang Diyos. Na si Jesus Christ, He was alive again. Okay? And tingnan niyo pa po ito, hindi lamang po love and humbleness yung pinakita ng Panginoon. John chapter 21 verse 5, sabi po ay ganito, He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. Verse 6, He said, "Throw your net on the right side of the boat and you will find some." When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Verse 9, jump lang po tayo. When they landed, they saw a fire on burning coals. There were with fish on it and some bread. And verse 11, so Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many, the net was not torn. Imagine niyo po ito, no? Kaya po tayo nag-jump kasi dito po pinakita ng Panginoon na He will give us reason para magpatuloy sa Kanya. Hindi magpatuloy doon sa dati nating pamumuhay. Mga kapatid, kung kanina, Jesus Christ, pinakita niya yung loving and humbleness sa kanyang mga disciples na medyo nawalan ng excitement, medyo nawalan ng fire dun sa kanilang commitment, sa kanilang paglilingkod. This time, pinakita rin ng Panginoon na siya po ay gentle and caring. Tandaan po natin ito, no? Si Jesus Christ, pinakita niya po dun sa mga disciples na siya po ay sobrang maamo at siya po ay very caring pagdating po sa mga disciples. Imagine, yung mga binasa nating verse kanina. Sabi po doon, pagkatapos nilang mangisda, ano yung kanila natagpuan? Nakakita po sila ng isda at mga tinapay. Doon sa nagbabaga, may coal na po doon, burning coals na. Sabi, naka-ready na para sa kanila. Because Jesus knew na kailangan nila na makakain. At hindi lang yun ang binigay ng Panginoon. Jesus Christ was very generous sa kanila. Imagine, ayaw nilang maniwala kay Jesus na pag nag-cast sila doon ng net, marami silang mauhuli kasi nung unang gabi, wala silang nahuli. Pero nung sinabi to ng Panginoon, the Lord provided for them. And sabi nga po doon, kahit ganoon karami pa yung nahuli nila, hindi napunit yung net sa kanilang nahuli. Kaya makikita natin dyan mga kapatid, that Jesus Christ is gentle and caring mga kapatid. Ano po? Kaya nga napakasarap po ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga hindi po tayo dapat makaramdam nito or kung makaramdaman po tayo ng feeling na malayo tayo kay Lord, the Lord is always giving us a reason to keep on going. Sabi pa nga po rito, hindi lang loving, hindi lang humbleness, nagpakita rin si Lord ng gentleness and caring. At hindi lang po yun. Sabi pa po dyan, nagpakita pa po si Lord ng pagiging patient. Ano po? Nagpakita si Lord that He was very patient sa mga disciples. Kasi imagine, Jesus was telling them, imagine niyo po ito kung gusto niyo lang ng pagkain, kung gusto niyo lang na mauhuli, kayang ibigay yan ng Diyos. Pero ito ba talaga yung gusto nilang gawin? Kasi ito na yung dati nilang pamumuhay. And the Lord binigyan na sila ng bago. Kaya sa atin mga kapatid, we need to realize, we need to understand that if we ever feel na parang nandun na tayo sa backsliding moment ng buhay natin. Dadaan po natin ang backsliding may stages din yan. Hindi pag sinabing backslide na tayo, ay nando ka na. Yun na kasi yung pinaka rurok na yun. Talagang malayo ka na sa Panginoon. Pero there are instances na tayo nakakapag-backslide na rin. Unti-unti, hindi natin namamalayan. Kaya nga po kagaya po nito, nandun pa po sila sa medyo, kaya silang puntahan ng ating Panginoon para i-reach out sila muli. So the Lord is very patient pagdating sa kanila. And ito na po yung sagot sa tanong po natin. Ito po yung kagalingan. Sabi po dito sa next slide natin, helping the backslidden, mga kapatid. Ano po? Ito po yung mga backsliders na po. Paano natin sila matutulungan? Sabi po rito, meron tayong 4 na mga po pwedeng mga hindi dapat gawin pagdating sa mga kapatid po natin na nakakaranas ng
pagbabackslide o pagkakawalan ng eagerness, nawawalan ng magandang relasyon sa Panginoon. 4 na bagay na hindi po natin dapat maramdaman at gawin sa mga kapatid po natin na nakakaranas po nito. Number 1, sabi po rito, yung tinatawag nating condemnation or yung other word is judgment. Hindi po tayo dapat manghusga ng mga kapatid natin sa pananampalataya na nawalan ng gana, nawalan ng eagerness sa paglilingkod nila kay Lord. Hindi natin sila po pwedeng i-judge. Hindi rin natin sila po pwedeng i-criticize na bakit kayo ganito, bakit ang hina ninyo, bakit ganyan, mga kapatid. We are never there to judge and to condemn, to criticize other people, especially our brothers in Christ. Ano po? We are there para po tulungan po sila na lumapit palalo sa ating Panginoon. We are there para po wag silang ilayo, mas ilapit pa sila sa ating pong Panginoon. At hindi rin natin po pwedeng maramdaman yung disgust or yung frustration. Okay po? Yes, nandun tayo na ang tagal-tagal na nilang Kristiyano, tapos ganito mga kapatid, wag tayong makakaramdam ng mga ganitong bagay. But we need to be the one na gagawa ng paraan para mapabalik yung kanilang init sa pananampalataya, mapalakas sila lalo, malaman nila na nandyan pa rin yung ating Panginoon, nagmamahal pa rin sa kanila. And pang-4, ito rin yung isang hindi po natin dapat gawin. Hindi po natin sila dapat ina-avoid. Ano po? Yung mga kapatid po natin na nanghina, na wala ng relasyon sa Panginoon o na broken yung relationship nila kay Lord, mga kapatid, hindi natin sila dapat i-avoid. Dapat, mas lalo pa natin silang lapitan. Bakit po mga kapatid? Kasi kung lalagay natin yung sarili natin sa posisyon ng mga kapatid po natin ito, alam niyo po yung mararamdaman natin, we may feel shame, mahihiya talaga tayo, or we can feel guilt that tagal na nga ako naging Kristiyano, bakit nga ba ako nandito sa parte ng buhay ko na to? Or sometimes, makakaramdam tayo ng ganito, ayoko na munang lumapit kay Lord. Ayoko munang makisalamuha sa ibang mga mananampalataya. Kapag nakakaranas tayo ng mga ganito mga kapatid, danger. Ano po? Baka nandun na po tayo sa point ng pagbabackslide. Sabihin po nito, nawawala na tayo ng gana pagdating sa ating Panginoon. Mga kapatid, if you ever feel this way, ano po, tandaan natin that the Lord is doing something para po pabalikin po tayo. The Lord is doing something para po mas mapalapit pa po tayo sa ating Diyos. Alam niyo po, sabi dito sa last slide natin, the Lord still loves us and He is patiently waiting for us to come back to Him. Alam niyo po, this is one of the realities pagdating po sa buhay nating mga mananampalataya. Tandaan po natin, kahit ano pong mangyari sa buhay po natin, whether we have fallen short dun sa biyaya ng ating Panginoon, we have fallen short sa standard ng Diyos, the Lord still loves us. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Alam niyo po, grabe si Lord kasi yung pagmamahal niya ito, ano po, He is patiently waiting for us na bumalik. Kaya gusto ng Panginoon, bumalik na tayo sa Kanya. Kaya yung mga kapatid po natin na nakapanood ng live po ngayon, kung tayo po ay nasa stage din ng panghihina ng loob, mga kapatid, tinatawag tayo ulit ni Lord na bumalik na tayo sa Kanya. Ano po? Kasi kailangan po natin na kilalanin muli si Lord sa buhay po natin. Yes, nandun tayo sa pinaka-saddest part, nandun tayo sa lowest point ng buhay natin. Pero si Lord, kagaya ng ginawa niya sa mga disciples, He was very intentional. Si Lord yung pumupunta sa kanila para lang mapalapit sila muli, makabalik sila kay Lord. And ako po naniniwala sa 21 viewers natin po ngayon or pataas. Mga kapatid, kayo po, tayo po, kung nandito man po tayo sa ganitong parte ng buhay po natin, nihintay lang tayo ni Lord na bumalik po sa Kanya. Kaya po, I encourage everyone na nakakapanood po ng live po natin ngayon. Sana po bigay po natin tong pagkakataon po na to para po sa ating Panginoon na pakinggan yung mensahe po niya sa pag-aaral po natin ito. Kasi dumarating po talaga tayo sa mga ganitong pagkakataon. Even si Elijah, naranasan yung mga ganitong mga pagkakataon, but the Lord is with him. And the Lord is with us as well. Kaya mga kapatid, sana po, sa bawat isa po na nandito po ngayon, kung tayo man po ay may kakilala na nag-backslide, na wala sa Panginoon, na wala sa paglilingkod, baka now is the right time to approach them. Mga kapatid, hindi natin kailangan lagi na pupuntahan sila ng kusino pa man. Mga kapatid, baka ikaw din yung gagamitin ng Panginoon for them. For them to go back, for them to remember ano ba yung kanilang tinanggap,
yung kanilang commitment, yung kanilang paniniwala, pananampalataya sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, I pray and I hope na gamitin tayo ng Panginoong Diyos sa gabi po na ito. If ever po meron tayong mga kilala na nasa isipan natin, nakakausap po natin na medyo napapalayo sila kay Lord, kapatid, ipag-pray natin, and I pray na sana po tayo po yung gamitin ng Panginoon for them to come back. For them to realize that they need God sa buhay po nila. Kaya sa gabi po na ito, sana po naintindihan po natin yung ating pong pag-aaral na meron pong gamot pagdating sa backsliding. Hindi pa po huli yung lahat. Hanggat nakakarinig, nakakaunawa po tayo ng salita ng Diyos, I encourage everyone, mga kapatid, na bumalik po tayo sa ating pong Panginoon. Huwag nating sayangin yung commitment. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na binigay ng Diyos. Huwag na tayong bumalik sa nakaraan. Let's move forward. Let's march forward patungo doon sa future na hinanda sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya po sana po naintindihan natin yung pag-aaral natin sa gabi po na ito. If you have any questions, mga kapatid, pwede kayong mag-comment sa ating comment section, sharing or mga paglilinaw. Pwede nyo rin po kaming i-PM. Ano po, kung naisip po na wag mabasa yung comment po ninyo or malaman na kayo po yung nagtanong, pwede po tayong mag-anonymous. Message lang po kayo sa amin. So ilan po. And while waiting po sa mga prayer requests and thanksgiving po natin, dako na po tayo sa ating mga announcement, mga kapatid. Una po sa ating mga balita ay bukas po, meron po tayong CYF. So sa mga kabataan po na nakakapakinig po dyan, ay kita-kita po tayo sa ating pong CYF. At ganoon din po, kasama po sa CYF po natin ang ating pong CYF anniversary. 72nd, na po ito, CYF anniversary. Yan. Sana po, masuportahan natin sila. If you want to support this event, this celebration, pwede nyo po kaming kausapin o yung mga youth leaders po natin to support the youth. Ano po, sa pagkakataon pong ito. At the same time, ganoon din po ang ating pong mga, ano po ba tawag dito, mga gawain po. Sunday service. Sana po puntahan po natin ito. Sunday po, 9 a.m. and then po 5:30 in the afternoon. At sa mga susunod po natin mga gawain, sa midweek natin, sa nightlight natin, sana magkasama-sama po tayo. Ano po, sa mga susunod nating gawain dahil next week, February na. Actually, hindi lang pala next week, bukas. February na po bukas. Sana po, magkita-kita po tayo mga kapatid. At makapagsuportahan po tayo. If ever tayo man po ay kagaya pa na napag-aralan natin ngayon, nakakaranas tayo ng panghihina, nakakaranas tayo ng pagkalayo sa ating Panginoon. I pray and I hope na sana po mas mapalapit pa po tayo sa ating Panginoon. Yan. Sige po. Sabi po ni Brother Ronald, prayer for my sister Rowella, inang sister Carmelita, and sa mga may sakit pong brethren for continuous healing, strength, and provision. God bless po. Sige po, sama po natin sa prayer, Brother Ronald. Good evening po, Sister Mirna. Brother Fernan, yan, magandang gabi din po. Kay Sister Ruby, magandang gabi. Brother Roland Fronda, ganun din po. Kay Sister Ivy, kay Sister Olivaran Sanso, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Yan, kay Sister Janet Enriquez, magandang gabi rin po. At sa iba po nating mga nakakasama pa po sa gabi po na ito. Yan, sama rin daw po sa prayer, Brother Gardy, si Sister Terry, ang kanya pong buong family, ang health and safe travel ng kanilang buong family. Sige po. Baka po meron pa po may mga prayer requests, birthdays mga kapatid. Pwede po tayong mabati at maipag-pray po natin ang mga kapatid nating may kaarawan. Yan, sige po. Yan, sabi po ni Sister Olive, gandang gabi po, papray po ang health po ng family po namin at guidance or protection sa mga anak ko at mga apo ko po. Sige, sama po natin yan sa prayer, Nanay Olive, and bless po ng Panginoon ang inyo pong buong family. Sige po. Baka may mga habol pa po para makasama po namin kayo mga kapatid sa prayer po natin. Meron pa po ba? May habol pa po sa ating mga prayers? Sige po. Kung wala na po, ay comment nyo lang po. Kung di po natin maisama sa prayers po natin, ay sama po natin sa mga kapatid po natin, yung mga personal prayers po natin. Sige po.
Let us all pray po mga kapatid and ilapit po natin ito sa ating pong Panginoon. Let us all pray. Lord God, na lubos sa makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoong Diyos sa kabutihan, kadakilaan niyo po sa buhay po namin. And sa pagkakataon pong ito, Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin para po magkaroon ng aming pong nightlight, makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Panginoon, ang aming samo at dalangin sa pagkakataon pong ito, sa mga kapatid po namin na meron pong mga karamdaman, Panginoong Diyos, Lord, we pray for them na bigyan niyo po sila ng pagpapala na nanggagaling po sa inyo. Lalong higit, Panginoon, sa mga kapatid namin na may karamdaman, Lord God, kay Sister Aramay, dahil po siya ay meron pong breast cancer, Lord God, kay continuous healing po para kay Nanay Esther, kay Brother Romel Adriano, Lord God, sa patuloy po nilang undergo ng chemotherapy, ganun din kay Sister Marline. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang mga lingkod mo pong ito. At ganun din, Lord God, kay Sister Rowella, kay Sister Carmelita, Panginoon, sa patuloy na kagalingan na igagawad niyo po sa kanila. Ganun din sa amin pong mga kapatid na meron pa pong mga karamdaman na hindi po namin nabanggit. Umaasa po kami, Panginoon, na i-bless niyo po ang mga lingkod mo pong ito. At Lord God, makikita namin sila na meron pong kalakasan na nagmumula po sa inyo para po papurihan, paglingkuran ka sa kanila pong buhay. Lord, kasama po sa prayer po namin ng mga kapatid namin who are asking for guidance and help ng kanila pong buong family. Sa family po nila Sister Terry, sa family po nila Sister Jennifer, sa family rin po nila Sister Olive. Lord, let your will be done, Panginoon, sa kanila pong mga pamilya. Alam po namin na ingatan niyo po sila, pagkakalooban niyo po sila ng pagpapala, pangungunahan niyo po sila sana, Panginoon, ng Banal na Espiritu, Lord God, and let them be a blessing sa marami pa pong tao na mga kasalamuhan nila. Panginoon, maraming salamat po. Dalalam po namin that all throughout this day, Lord God, you've been a blessing sa bawat isa. And Lord, we ask, Panginoon, na sana sa natitirang oras po sa gabi po na ito, na mas ingatan niyo po kami, Lord God. May mga pauwi pa lamang po o mga nasa kanilang mga tahanan na, bigyan niyo po sana kami ng kapahingan para po bukas, Lord God, may kalakasan kami na magagamit to serve you, Lord. Maraming salamat at alam po namin, Panginoong Diyos, na hindi po kayo nagkukulang, hindi po kayo nagpapabaya sa inyong mga lingkod. Kaya, Panginoon, sama-sama po kaming lumalapit ngayon, nagpapasalamat, dalalam po namin na meron na po kayong kasagutan sa aming po mga panalangin. Panginoon, kayo na po sana pong bahala, mangyari ang kagustuhan mo sa buhay namin, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Amen. God bless po sa ating lahat mga kapatid and see you po sa ating susunod na Nightlight.